Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Huwebes at alam nyo na at alam ko nararamdaman nyo ngayon mga lods, no? Dahil nga alam ko, paparinig ko sa inyo ang damdamin, ang boses ng inyong mga damdamin ngayong nakita nyo na ang inyong portfolio. Mga idol, eto na siya. Sabi sa iyo nung ano, kamusta? Di ba nagki-crypto ka? Eh di mayaman ka na. Tas ito yung damdamin mo. خلاص 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 Kamusta yung portfolio mo, sir? كله شوك. Nakita nyo na naman si Camelman, mga lodi. Okay, grabe, 'di ba? So, grabe yung nangyari sa atin, mga lods, no? So, ako wala, GG tayo, mga lods, eh. Naubos yung ating $50 sa XRP. Pero nakabawi tayo sa Bitcoin kasi naka-short nga tayo dun, eh, mga lods, eh. Pero yung si boss naka-ano siya, naka-position siya ngayon, kinuha niya yung isa niyang token. Yung ibinenta niya yung Algorand niya para maka ano siya, maka-position siya sa short, sa long, mga idol. Sa Bitcoin siya position eh. Pero binenta niya yung Algorand niya. Okay? So grabe to mga lods, no? So pero kanina mga lodi, medyo ang nag-profit tayo sa Bitcoin short pero yung long natin ng XRP wala, durog tayo. So ang ginawa ko, binodega ko na lang muna no yung ating natirang kakapiranggot no? Binodega natin mga lods. Siyempre kasi nasa down ngayon eh. Iniisip ko nga parang eto na yung bottom eh. Mga lods, etong 1.04 at sa Bitcoin is nasa 59. Mabot ng 59 kanina, mga idol, no? 59, almost 58 oh. Konti na lang, 58 na oh. So 59, mga lodi, no? Almost 58 at sa XRP naman is 1.04. Okay? So sa tingin ko, for me lang ano ba ngayon? June, no? June, ito na yung pinaka parang bottom natin ngayon. Bottom is in. The bottom is in. Hula ko lang yan, mga idol. Huwag diyan 100%. Pero for me, the bottom is in. Mga lodi, no? So, narinig nyo na naman yung tinig ng inyong portfolio, ganun, no? Mga lodi, no? Malas. So, pero at least meron tayong mga good news ngayon, mga idol, no? Kasi mismong si Senator Cynthia Lummis says, the final Clarity Act text will be released over the weekend of July 4. So, pinupush talaga nila yan. A Senate floor vote is expected in July, putting crypto market structure back on the clock, mga idol, no? Kahit na maraming tutol sila Jamie Dimon at yung sino-sino pa dyan, alam nila, no, na ito na nga sabi nga ni Senator Cynthia Lummis dito this morning on Mornings Maria, parang unang hirit siguro yan dito sa atin sa Pilipinas, no, talking Clarity Act vote, sabi niya, we are finally to the point where we are going to put out the text over the July 4th and give people one last really true outlook at the bill. And then, we are moving in July. So, ayun na mga lods Siyempre, mga lodi, parang maniniwala ka dito kasi si Senator Cynthia Lummis yan, mga idol, hindi naman yan mga vlogger lang eh. Senator yan, mga lods, na sila yung mismo nagpapasa ng batas at sinabi niya yan. Hindi lang yan, mga idol, pati to yung House Financial Services Chairman, French Hill, si French Hill, mga lodi, just said live on Fox Business that the Bitcoin Clarity Act has the vote to become law. Kumbaga, kailangan ng 60 votes, di ba? So siya na mismo nagsabi na may bipartisan na pwedeng maipasa na yung Clarity Act na makakakuha na ng 60 votes. Washington is moving a warp speed for total crypto regulatory clarity in America. This could be game-changing for BTC and digital asset, which is totoo yan. Sa lahat ng crypto naman yung Clarity Act na yan. Pero kaya ako lang nasabi na good news to, mga lodi, kasi
yung mga mismong nagsasagawa ng batas o magpapasa ng batas, meron silang tiwala na kaya nilang ipasa yan ng July 4. No, next week yan, next Saturday mga idol, no? Pati to si French Hill. Sinabi niya na may sapat na boto para mai-push ang Clarity Act sa July 4, mga idol. So, grabe, 'di ba? So, ano to? Onting paghihintay na lang mga lods, no, kung tutuusin, 1 week, meron pa tayong 1 week para magbodega. Inumpisahan ko na kanina yan. Nabodega na tayo, no? Tapos eto naman, nako, ito, salamat, sino ba yung nag-notif sa akin? Si Idol, si Dams. Ayan si Dams sabi niya rito, sabi dito ng Cointelegraph, mga idol, no? President Trump once again called on the Federal Reserve to cut interest rates. So paano yan, Kevin Warsh? Inuutusan ka na ng taong nagluklok sa'yo na si Daddy Trump na mag-cut ka ng rate sa lalong madaling panahon. Ano kayang gagawin, no, ni Kevin Wars? Kasi kung sakaling mag-cut siya ng rate tapos mapasa yung Clarity Act, boom! Sarap nun mga idol, lipad tayo siguro nun mga lodi, no? Pero kasi nga may statistic kasing sinusunod yung Fed, mga lods, at alam nyo naman na nandun pa rin sa loob ng Fed si Jerome Powell. Kahit na hindi na siya yung chairman, isa siya sa mga ambassador doon, mga lodi, na may karapatang kumontra sa kung ano man ang maling desisyon na gagawin ni Kevin Wars, mga lods, dahil alam ni Jerome Powell na inuutos lang yun ni Trump, mga lodi. So anong gagawin niya pagka ganun, mga idol, no? So hindi natin alam kung nape-pressure si Kevin Wars dito ngayon sa sinasabi ni Trump o kung ano man, mga lods, no? So, grabe to, mga lodi. For me, ano yan, pressure sa kanya yan, mga lods, no? So, punta muna tayo sa Cointelegraph. Is the Bitcoin bottom finally in? O pares kami ng Cointelegraph mag-isip pa. According to Grayscale, head of research si Zach Palmd, Bitcoin looks cheap but investors are still watching to major risk. Watch from 50, ano sila dyan, mag-live sila. China cybersecurity firm 360 claims to have built a domestic rival to Anthropic's Mythos AI system per routers. Nako, may alam nyo yung China, kung merong magaling na technology sa US, asahan nyo, magkakaroon ng made in China. Magkakaroon ng made in China niyan. Pero kung sa atin kasi, pag sinabi nating made in China, iba yung ano natin iba yung ating tingin Nisip natin mahinang product, tapos low quality na product. Pero ngayon mga lodi, iba na yung China ngayon, mga lodi, sobrang high-tech na nila ngayon. Baka nga mausada na nila yung US mga idol dahil sa mga malulupit nilang technology ngayon. Kaya hindi na bago o hindi na tayo magtataka kung yung mga magagandang technology sa US ma-imitate o baka nga mahigitan pa ng mga technology ng China, mga lodi. So ayan, grabe yan mga lodi, no? Ano to? Grayscale listed the top 15 revenue-producing crypto protocols trading at low multiples ahead at the Clarity Act, led by Hype, Pump, Cake. If your favorite is your favorite on the list. So ito yung mga protocols, no, na trading at low multiple ahead of the Clarity Act. Hyperliquid, Pump.Pan, PancakeSwap, Jupiter, Aave, Sky. Yan. World Liberty Financial. Kay Trump yan, mga lord, sa family na Trump yan. Ano pa? Ether, Uniswap, Sabi ni Senator Cynthia Lummis 48 minutes ago, post ng Cointelegraph, Digital Asset Innovation doesn't wait for Regulatory Clarity Act. It just moves somewhere else. I refuse to let that keep happening on my watch. So talagang pipilitin niya yan, mga lodi. Tapos eto na, nag-umpisa na tayo dito sa ating Ripple or XRP. Ripple and SBI Group officially launched RLUSD in Japan following JFSA approval, making the stablecoin available to both institutional and retail users. Nako, nung nakaraan sa Europe, ngayon dito na sa Japan na to, no? Ayan eto, speaking, pinost mismo ng Ripple.
we're proud to announce that Ripple USD or RLUSD is now officially available in Japan, no? Following approval from the Japan Financial Services Agency through our partnership with SBI Group and ano ba to? Ayan, SBI Group nga. RLUSD will accessible to both institutional and retail users via BC Trade platform, serving as a bridge for payments, tokenization, and collateral management. With 1.7 billion in market cap and a 10-year relationship with SBI, this is a significant milestone in advancing regulated stablecoin adoption from Asia, mga idol, no? So grabe na 'yan, mga lodi, sobrang solid ng Japan pagdating sa Ripple, mga idol. At hindi lang Japan, maraming bansa 'yan, mga lods, no? Alam niyo na 'yan kung araw-araw kayo nanonood sa atin, mga lodi, no? Holy shit, sabi rito. Oh, ito mga lodi, Ito na, binanggit na ni Trump kung sino yung mga mapagsamantagal na mga oil companies, mga lodi. Sabi rito ni President Trump, just called out by name yung ExxonMobil, Chevron, Shell, Uno, hindi walang Uno. Shell for the lowering price at the gas pump with oil dropping so much. For not lowering pala, ayan hindi nila binababaan ang presyo ng kanilang mga oil kahit na sobrang bagsak na raw ang presyo ng oil sa merkado. No, Shell for not lowering ExxonMobil, Chevron, Shell for not lowering price at the gas pump with oil dropping so much. It's time to stop the price gouging. Lower the price, motherfather. Sabi niyang ganun, mga idol, no? So, grabe. Ako, may Jojo reference talaga. Pag nakikita ko tong mask na yan, mga idol, alam niyo ba yung mask na yan? Kapag sinuot mo yung mask na yan, magiging vampire ka. Sa Jojo yan eh. Tingnan nyo. Jojo's Bizarre Adventure. Isa mga paborito kong ano yun eh. Anime. Ayan yan, no? Yung mask na yan, no? Mga idol, oh. Kita niyo yung mask na yan, oh. Pag sinuot niyo yung mask na yan, ayan yung sinuot ni Dio eh. Kaya siya naging vampire. Ayan, oh. So, titignan nyo dito, di ba? Ayan yung, no? Oh, grabe, no? Siguro vampire na to si Trump. Ano pa, mga idol? Nako, ito. Mga lodi, di ba sa atin 7.8 magnitude, mga lodi. So, ito, bago lang to. Breaking news to, mga lodi. Kakarating lang ng balita na to sa atin, mga idol, no? People at Simon Bolivar International Airport rush to safety as the powerful 7.5 magnitude earthquake shook Venezuela, mga idol, no? So, ayan, no, grabe. Ayan, no, di may sounds ba to? Hindi ko alam, Grabe, alam niyo naman yung 7.8, di ba? Ito 7.5 eh. Nakakuha na. So nagliparan yung mga alikabok. Nandali, refresh natin mga lods kasi medyo kanina pa to eh. 1 hour ago. Ito na, may mga bagong footage na. Grabe oh. Warak. Additional footage of the major damage in La Guara, Venezuela from the powerful earthquake. Grabe mga lods, no? Alam niyo yung nakaraan natin 7.8, di ba, yung gumuho yung Jollibee? So almost ganito kalakas din yun, mga idol, no? Mas malakas lang ng konti sa atin, 0.3. Pero malakas na rin pag mga 7, pag mga 5 nga lang malakas na eh. Ito 7.5, mga idol. Grabe, no? Ibig sabihin yung lindol ngayon parang kalat, no? Iba-iba. Alam ko meron pa mga lindol sa atin na nakaraan, pero nasa mga 5 lang, 5.4, mga ganun lang eh. May mga lindol na rin na balita. Pero pag umangat kasi ng 7, medyo talagang ano na yan, asahan mo na guguho yung mga building eh, pagka ganyan. Sipin nyo yung mga ganyan, mga lods, no? Matitiran pa ba yung mga ganyan? Hindi na yun matitiran. 'Di ba? Pag may kahit nga yung mga ganyan na eh, may mga nag-crack-crack na yan eh, delikado na dyan, mga lods, hindi na safety dyan. So yung malamang gigibain na yan.
'di ba? Hindi mo na puwedeng patirahan sa mga tao 'yan dahil napakadelikado na niyan, anytime puwede na 'yan bumagsak, eh. So gano'n ang damage na ginagawa ng 7.5 earthquake. Kahit 'di gumuho yung building mo, wala na, hindi mo na matitiran 'yun, mga lods, 'no? So ang laking gastos niyan, mga lodi. Ewan ko lang yung mga ibang medyo nakatayo pa, ano? 'Yun, oh. Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela following a powerful earthquake that struck the region. Oh. Ayan, parang sa Pilipinas din, oh. Mga idol, oh. Oh, ang lakas din. This is how the earthquake was seen. Oh, oh, uy. Uy, uy, uy. Muntik na mabagsakan yung mga bata. Kita niyo yun? Tremors will continue to everyone should remain in safe place and ensure their family members are safe. Grabe yun, muntik na mabagsakan yung bata. O, tingnan nyo to, mga lods. Ayan, pumunta sila dito. Ayan, yung babae tsaka yung bata. Kita nyo? Ang dumaan yung, ayan oh, kita nyo yun oh. Oh my God, buti hindi sila nabagsakan. Grabe, no? Nako, ang sunod niyan, tsunami. Alam niyo na ang sunod ng earthquake, mga idol. Fisherman of the coast of La Guara, Venezuela, captured the aftermath of the earthquakes with large clouds of dust covering part of the shoreline following building collapses. O, ayan, oh, mga idol, oh. Ayan yung mahirap pag ano eh. Kasi syempre minsan, alam niyo pag nagsi-swimming kami, syempre minsan na naisip namin mag-invest kaya tayo sa ano, no resort. Kaya lang ito yung mahirap pag nag-invest ka sa tabing dagat, mga lods eh. Pag lumindol, sunod niyan tsunami na. At yung ininvest mo na ano doon, baka bain, mga lodi, ayun yung delikado, risky. Risky rin pag sa mga tabing dagat eh, mga idol eh. No? Grabe. Medyo medyo nadadalas na, mga lods, no, yung ating mga kalamidad sa mundo. Ano kayang ibig sabihin nito, pinapaywatig nito, mga idol? Tangina, baka katapusan ng mundo, hindi man lang natin naranasan yung bull market, ah. Moment, powerful 7 plus magnitude earthquake causes major damage at Caracas Airport, Venezuela. So ayan, oh. Pogi niya pa rin daw kahit na lumilindol. Naku, maano to, magastos yan, mga lods, kapag alam niyo yun, renovate. Medyo malaki-laki yung babayaran dyan, mga idol. Oh, grabe yung ano. Yun pa, iniisip ko, no, sakaling lilindol, mga idol, malamang yung mga monitor, mga monitor ng PC namin, maglaliglagan talaga dito eh. Mga ano pa naman to, may yung tayo. Grabe, no? So, mababalita siguro ito mamayang hapon dito sa Pilipinas o sa Balitang Hali. Ayan, maaga pa eh. So, umaga rin 'to nangyari sa kanila, mga idol. Grabe, oh. Sana lang, nako, sana lang walang masyadong casualties, mga idol. Ayun ang pinakamahirap diyan. Ano pa, last news tayo. Ito ang sinasabi ko, mga lodi, ang China. Ito na, speaking of China. Ipinakita ni Jackson Hinkle sa kanyang post sa X, no, ang isang makabuluhang tagumpay ng China sa teknolohiya ng satellite. Ano ang nangyari, mga lodi, no? Nagawa ng China na tumawag gamit ang isang ordinaryong smartphone sa pamamagitan ng kanilang satellite constellation na tinatawag na Thousand Sails of Qianfan. Ito ay isang voice call na direktang nakakonekta sa low Earth orbit satellite. Tungkol sa Thousand Sail, ano ito? Ito ay isang malaking proyekto ng China para sa broadband internet at direktang koneksyon sa mga cellphone. Device to device yan, mga lodi, no? Kasalukuyang may humigit kumulang 200 satellite na nakalutang. Mga lods, alam niyo ba kung titignan niyo yung satellite sa mundo, halos nakokobera na yung mundo ng, ng satellite, mga lodi, ng iba't ibang bansa. Lalo ng SpaceX. Pag may mga bulalakaw nga, may malamang may tatamaan ng mga satellite bago tumama sa Earth eh.
Plano nilang dagdagan ito ng 1,296 satellites pagsapit ng 2027. Imagine, suportado ito ng gobyerno ng China at layunin nitong magbigay ng internet at komunikasyon kahit sa malayong lugar na walang cellular towers. Kumbaga, wala ng blind spot dito. No, kahalagahan ito. Nagpapakita ito ng mabilis na pag-unlad ng China sa space technology. Bahagi ito ng matinding kompetisyon sa buong mundo sa satellite komunikasyon, no? Sa hinaharap, posibleng maging o magamit ito para sa emergency call, remote areas at maging sa buong mundo na walang kailangang ground-based tower. Grabe, no? Kung yung mga pinagnanakaw ng mga poking ng mga ano natin, mga politiko natin, ginagamit natin para umunlad yung technology natin, mga idol. Siguro nakaka-proud, no? Kaya lang kabaligtaran yung nangyari, mga lodi, no? Dapat talaga yun sa mga bitay talaga eh. Sa madaling salita, nagawa ng China na gawing satellite phone ang normal na cellphone gamit ang kanilang sariling network ng satellite. Isang malaking hakbang sa teknolohiya ng komunikasyon. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo hindi na magpapahuli yung China eh. Mga idol eh, no? Grabe. Sa Pilipinas, wala kang aasahan mga lodi. Mamaya may upload akong video tungkol sa mga addictus na nanggugulo sa jeep. Yan ang mga nangyayari sa Pilipinas, mga idol, no? Kung ang ibang bansa umuunlad, no? Nag-a-advance sila, no, sa technology at sa lahat pa, financial system, lahat nag-a-advance sila. Yung Pilipinas, wala. Nakakagigil. Mga lodi, no? Kung wala talaga. Hanggang ngayon, mga idol, no? Yung mga politiko natin tuloy-tuloy pa rin sa pag-aaway, ginagamit pa yung mga trahedya na balita para mamulitika. Ng mga utak talaga, no? Hindi nila magtrabaho para paunlarin yung Pilipinas, mga idol. Yung mga taong normal na tao na nagtatrabaho para magbayad ng tax, normal na tao na nagtatrabaho para mag-ambag sa bansa ng mga tax nila, tas malalaman mo na nanakawin lang ng mga hayop na yan, no? Para sa pangsarili nilang kapakanan. Kaya na wala silang karapatan. Ay, mga hayop talaga. Nagigigil ako pag napanood ako ng balita. Mga idol eh. Yung mga trahedya, ultimo yung namatay na basketball player, yung barilan sa Tacloban, lahat pa ginagamit, no, para lang siraan, no, o kaya gamitin sa kalaban nila sa politika. Ano mga klase mga utak yung mga tao na ganun, no? Tapos yung ito pa isang comment ko lang dun sa pinagbabawal yung mga gaming, marahas na game. Hindi totoo yun, mga idol, no? Dahil ako, lahat, mga kabatch ko sa mundo, marami ng game dati pa na mararahas, mga lodi. Nanonood nga kayo ng Avengers, eh. Nanonood nga kayo ng mga, di ba marahas yun? Di ba bugbugan yun? Action movie nga yun, eh. Di ba? Pero ang tanong, di ba? Ako nga, elementary pa lang ako, nagteteke na ako. Ginagaya ko ba si King? Binabalibag ko ba yung mga katropa ko? Hindi naman, ah. Di ba? Ibig sabihin, ikaw yung gumawa nun, sarili mo yung gumawa nun, wag mong isisi sa iba, mga idol, no? Kaya kalokohan yung sinasabi ng bobo talaga yung gobyerno natin. Dahil sisisi pa sa mga laro eh. Ang tagal dati pa mga lodi may Counter-Strike na, 'di ba? May ano pa, Dota, 'di ba? Tapos may ha? O na yun. Tapos yung mga, basta yung mga, alam niyo, mga pelikula na medyo mararahas, di ba? May Tekken, may Street Fighter, Mortal Kombat. Pinipatality ko ba yung mga kainuman ko pag nalalasing ako? Hindi naman ah. Brutality, yung mga ganun, di ba? Hindi naman eh. Ibig sabihin, mga idol, sarili nila yun. At ako para sa akin, walang dapat sisihin doon kundi yung mga guardians nila. Kasi mga may iba kasi walang parents eh. Sabi nga ng mga idol eh, kasi ako para sa akin dapat sisihin doon yung mga magulang, mga lodi, no? Sabi nga, may kasabihan nga tayo, lahat ng anak deserve ng magulang. Pero hindi lahat ng magulang deserve ng anak kasi hindi nila kayang panindigan yung anak nila. Hindi nila kayang turuan na maayos. Di ba, mga lodi, no? So, grabe.
no? Pero kahit na magulo ngayon sa mundo, sa Pilipinas na lalo, mga idol, kapit lang mga lods kasi wala naman tayong magagawa kundi panoorin lang 'yan at asikasuhin ang mga sarili nating pamilya. Gano'n lang 'yun mga lods, no? Gawin natin ang lahat para makabuti tayo kahit mag-umpisa lang tayo sa sarili nating pamilya, sa loob ng bahay lang. Maging maayos lang mga lodi, no? Huwag natin silang gawing ano, halimbawa, huwag natin silang gayahin. Mga idol, sa atin tayo magsimula. Sabi nga nila sa Michael Jackson, 'di ba? Man in the mirror, eh. Yung Man in the Mirror, doon ka lang magsimula, mga lodi, no? So, ayun lang muna tayo ngayon. Kapit lang mga lods, huwag niyong hiyaan na marinig niyo ang boses ng inyong portfolio. Ganun talaga ang crypto, mga idol, no? So, sabi nga, kahit na gaano kabagsak ng crypto, magbabounce at magbabounce back yan pataas. Okay, so dapat pag nag-bounce back siya pataas, kasali ka pa rin. Hindi ka na shake out sa baba, hindi ka sumuko, mga idol, no? Dahil sa tingin ko nga, ito na yung bottom. The bottom is in, mga idol, no? So, kita-kits tayo mamayang gabi, mga lods. Basa tayo comment. Comment kayo dito, mga idol. Babasahin natin mamayang gabi yan. Magtanong kayo kung anong gusto nyo itanong. Trash talkin nyo ako, bahala kayo sa buhay nyo dyan. Babasahin natin yan mamayang gabi, mga lodi, no? So, kita-kits tayo. Sana kung nakamabot kayo dito, alam nyo na, like nyo na yung video natin, mga lods. At kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, crypto, global news, mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So, ayun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, what's up, what's up?